Good afternoon, my brethren. Please remain standing for the scripture reading. Today's scripture reading is from Ephesians chapter 6, verses 10 to 14, and from the same chapter, verse 18. We shall read verses 10 to 14 responsively, and on verse 18, we shall read together. Ephesians chapter 6, verses 10 to 14 and 18. New King James Version. Verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 14. Stand, therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Verse 18 altogether, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. This is the word of God. We may now be seated. Salamat sa Panginoon Diyos dahil sa ilang mga pagkakataon sa ibang bansa ay walang ganitong uri ng mga pagtitipon. But we were given such a privilege of which we have to sort of consider it as something that is very vital sa ating buhay pananampalataya, na we can come and gather around each other at sing praises in the presence of God. Tayo po'y manalangin. Tunay Panginoon Diyos na ang inyong mga salita ay katotohanan. And they are everlasting. Salamat po dahil sa patuloy niyo po kami pinapakain niyo ng inyong mga salita to realize that we have to grow deeper sa inyong mga salita para upang maranasan po namin ang patuloy na paglago namin as the Holy Spirit will continually use those words, your living word, para patuloy na pagtibayin ang aming mga pananampalataya. And we pray, Panginoon Diyos, sa even at this point, ay kausapin niyo po kami. We, your servants, will listen attentively and will seek to apply with the guidance of the Spirit of God, your Spirit, that we may continually live to glorify you. Lord, with all our weaknesses, you are our sufficiency. In Jesus' name we pray. Amen. Kagabi sa Bible study sa area, sa group 2, ay ang kapatid na Jen ang nanguna. At first time ko napakinggan. Pero actually, nabasa ko rin yun doon sa introduction na inihanda nila Sister Chichan para sa pagtawag sa karamihan upang dumalo, makinig, ihanda ang mga puso. And it talks, ang sabi po ni Jen ay challenges or blessings. It's either or. Reality naman yon. At yun rin po ang nabanggit doon sa pinadala sa aking introduction. To realize na ang spiritual life or Christian life is not a work through the park. No? Mayroong mga challenges. Yes, may mga blessings. Pero ang challenges ay andyan. Hindi lahat ay nasasabi natin. Maring sa iilan lang natin nasasabi ang ilan mga challenges. At may pagkakataon ay tinatago na lang natin in a way na kumbaga, dala-dala natin sa ating puso ng desire natin. Sooner or later, whatever the challenges is or are, by the grace of God, it will be resolved. So ngayon, ang pag-aaralan po natin ay isang paksa na mahalaga, equaling mahalaga sa mga paksang pinag-aaralan po natin. But this one, really, ay talagang kinakailangan natin i-apply sa ating buhay. Kaya tignan po natin si Apostol Pablo. Nang sinabi po niya, finally, he's trying to wrap up
things. Pero huwag natin kakalimutan yung mga previous sa mga sinabi na niya. Sa chapter 1 ay nabanggit niya yung tungkol sa mga blessings. Chapter 2 is tungkol sa mga nangyari prior to na tayo makakilala sa Panginoon. Andun ang mga challenges, andyan ang world na captivated, ang worldliness, so to speak, any mga proclamations, any mga galaw that is anti-God, ay obviously si Satan na ikalawang problema natin, challenge natin, na kinakaharap, na kinakailangan natin, we should know how to kaharapin ito. Sooner or later, we will face him face to face. Ngayon kung sabihin natin, magmula noon hanggang ngayon, hindi ko pa siya namimit. Baka hindi kayo magkakontra ng lakad. Baka makasabay kayo naglalakad, kaya hindi kayo nagkakakitaan. So, but of course, alam natin na nakakasalubong natin siya in one way or another. Then yung ikatlo na sinasabing kaharapin natin ay yung tungkol sa sinful nature of which it is part and parcel na natin bilang mga manampalataya. Yung Adamic nature of which it is fallen at sa biyaya ng Panginoon ay patuloy through the Holy Spirit, we are able to, by His strength, na gagamitin natin upang ma-mortify natin ang deeds of the flesh. At patuloy yan kasi kumaga nagre-resurrect yan in that sense. So kinakailangan patuloy everyday nga. If we want to follow Jesus and to be His disciple, we have to carry the cross and follow Him. At this is the reality of life. It is simply a walk through the park. But we thank God because with all the challenges, with all the sinful nature na nangyayari na kuminsan ay na-overcome tayo, at ang problema ng worldliness na nasa mind natin at gumagana na nakikita natin sa iba't ibang bahagi ng society, really, we need indeed to be equipped by the Spirit of God. At later, at ang yung immediate context nito, the chapter 5, it talks about relationship sa bahay, between husband and wife, tungkol sa relationship ni Jesus Christ at ang kanyang iglesia na tayo bilang body of Christ ay we should be the way we should be treating our respective spouse. And then andun rin yung tungkol sa parents, pati mga anak, andun rin yung tungkol sa pagdating sa workplace. May nakakataas sa iyo, may nakakababa sa iyo, may mga kapantay mo sa gawain. How do you treat each one? To realize na dito makikita natin ang mga challenges lumalabas. Magmula sa pamilya, sa bahay, sa miyembro ng household hanggang sa workplace. At dito matcha-challenge tayo, how should we be able to navigate ang ating Christian life in a way every day na pag natapos ang araw ng trabaho at babalik na ulit tayo sa pamilya natin hanggang sa matulog na tayo, we hope and pray that we are filled with the Spirit of God, that we might be able to, in a way, handle the challenges na nangyayari. Because as we rub shoulder with one another, against each other, in that sense, ay doon lumalabas ang ilang mga problema, ang ilang mga challenges to which we are expecting na gusto natin na ating malampasan, mapagtagumpayan, at mapagbigay ng glory sa Panginoon. At the end of the day, it's actually glorifying God, which is the main thing na kinakailangan natin para para mapagpala ang Diyos. That our God will not be evilly spoken of because of the way as we are being known bilang mga manampalataya na we are not able to control our tongue, that we are not able to react rightly and honorably sa Diyos. So, my brethren, mga kapatiran, ang kausap niya, be strong in the Lord and in the power of His might. Saan ka magdodro ng strength? Magmula sa Panginoon. Sa makukunin ng kapangyarihan, magmula sa Panginoon. Sa pamamagitan mo ba? Hindi.
Because later, we'll be able to realize that this is more than what we see pag mayroong mga di pagkakaintindihan sa ilang mga kapatiran, sa di kapatiran, sa ating mga kamag-anakan or whatso, na ma-realize natin this is not a physical battle. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga kapatiran, sa pagtatapos niya ng sulat sa mga kapatiran, hindi lang sa isang particular church in Ephesus, kundi maaaring circular churches yan na umiikot ang kanyang sulat. No? Ay sinabi niya, be strong in the Lord and in the power of His might. By ourselves, suko tayo. Yung kung ano yung mga nagagawa natin noon na hindi pa tayo Kristiyano, and we try to have a positive thinking na pamamaraan and all this and all that, eventually we'll find it out that it will fail. Kasi hindi ang kalakasan ay dapat nanggagaling from a source outside, and that source is the Lord. Na ngayon na tayo nakakilala na sa Panginoon, we should know where we should be drawing strength from. And the kind of strength that sinasabi natin, it's not merely physical strength, it's more of the spiritual strength. But after knowing the source, ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. It's not putting a part or one of the pieces ng armor na inihanda ng Panginoon. It is a complete one. Kasi kung hindi kumpleto, then you'll find that there will be some problems. You'll find na hindi ka mananalo for a reason. It's not because the armor which is of God and from God, which is given to us for us to make use of, ay hindi natin ginamit in a way as it has been intended to. And the reason why we are being asked to have the whole armor and wear it ay just because yun ang ikalawang pangailangan na dapat natin gawin. Una, draw the strength from God. Then ikalawa, kunin yun, armor ng Diyos, at yung ang gagamitin natin. And then we will be equipped. We will be prepared to face the foe. And the foe is none other but the devil. Ang devil, ang ibig sabihin, slanderer. We know that he's the accuser of the brethren. We know that he accused Job, na sinasabi niya, kung hindi mo naman iningatan niya, pinagpapala siya, pinoprotektahan siya, tanggalin mo yung mga bagay na magmula, mga protection mo sa kanya, at tignan mo kung hindi ka babalikan in a way. Kumbaga, not as you will be expecting. Although I'm just paraphrasing that. That's not what God said, pero hinamon niya ng diablo ang Diyos ni Job na pag tinanggalan mo siya ng masuporta, you'll find out na hindi, kung ano ang actuation niya ngayon, hindi na yan ang mangyari. And it was a tall call. It was a tall call. Because God says that, na-obserbahan mo ba ang aking servant na si Job? Pinagmamalaki ng Diyos. Tayo kaya pinagmamalaki ng Diyos in a way, if there will be some sort of a conversation between God and Satan, who for a reason was allowed to go to the third heaven para magharap at pag-usap sila, so to speak. The devil have many methods. This is not just simply a being. He is not a person per se as equivalent to a man, but he is a spirit. And this devil, mamaya ititignan natin, ay makikita po natin, was formerly the Lucifer, so-called, the angel of light, the one whose pride had puffed him up so much so that he would even go and para bagang umupo doon sa kung saan nakaupo ang Diyos, so to speak. The wiles of the devil. Marami siyang methods. Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood. When we talk about flesh and blood, we are talking about human beings like ourselves. Flesh and blood. No? They are spirits.
So much so, yun rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 Corinthians 10:14 na letter. Sabi niya, for the weapons of our warfare are not carnal. Nang dinidescribe niya the kind of warfare that we have as Christians, as believers in Christ, ay makikita natin na sinasabi niya, ang weapons na ginagamit natin dito sa warfare na ito, hindi mga physical, hindi mga baril, hindi mga punyal. Spirit ang kalaban natin na pinungunahan ng diablo. Walang iba kundi ang slanderer. For the weapons of our warfare are not carnal. After saying that we are not wrestling against flesh and blood, ang sabi niya ay, ito, principalities, powers, the rulers of the darkness of this age, spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. What I've learned kung titignan natin ang Bible, sinasabi ng mga anghel, when there was no rebellion yet, ay maayos sa place that the angels are reacting to God. Pero dumating ang pagkakataon na sila po ay, at a third of these were swept and thrown to earth, na sa panguna ni Lucifer, right? Who becomes Satan, the devil. Ngayon gusto kong makita natin, pag sinabing may principalities, mayroong powers, mayroong rulers, mayroong spiritual hosts, there seems to be a hierarchy. Kung titingnan natin ang mga angels when all are holy, yet at the time, ang mga angels have mga seraphim, ano po yung isa? Cherubim, at meron pang ilan archangel, meron pang ilan mga nasa gobyerno, sort of mga matataas ang kanilang position. There is a hierarchy. Ang sabi ng isang komentarista ay, nung itinapon yung mga nagrebelde, which is 1/3 of them, sa pangunguna ni Satan, sila, na-maintain yung hierarchy na yun anyway. Kaya ito yung mga sinasabing principalities, powers, rulers of the darkness, and spiritual hosts. Specialized. I don't know if you have read that, come across a book noon, nakalimutan ko pa rin ang title, parang ko ba sasabihin sa inyo, na nagpadala daw si Satanas ng iba't ibang mga angels, yung mga ahente niya on a mission. Yun ang yan doon eh. Pero ganun rin meron siyang mga hierarchy na sinasabi. Pero nung pagtitignan mo concordance o titignan mo yung relationship at i-google mo, itong principalities, powers, ay makikita mo rin sa ibang mga verses. Pero dito sa pagkakataon na ito, gusto kong ipakita sa inyo, itong mga principalities and powers, mga kumbaga grabe, malalakas sila. Yet, ang katotohanan na makikita natin ay ang Diyos ay mas mataas and far better. They are superior. And kumbaga, it cannot even be compared with. Samahan niyo po ako dito. But to that end, ay gusto ko lang tingnan niyo ang sa verses 4-5, the last part. But ito daw, weapons ito are mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Itong uri ng mga instrumentong ito ay hindi material. It is spiritual. Yun ang gustong sabihin ni Apostol Pablo dito. Now, tingnan muna natin ha. I told you about Ephesians chapter 2 verse 2-3. It talks about yung karanasan natin nang hindi pa tayo mananampalataya. Nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo. Nung hindi pa dumating ang pagkakataon sa buhay natin na tinanggap natin si Jesus, ito tayo na we were dead in trespasses at tayo ay namumuhay ayon sa mundo, sa principle of the power of the air, which is Satan, and yung flesh na sinasabi ay yung sinful nature na meron tayo, which we were born with at birth.
So, itong tatlong ito, the world, Satan, and the flesh or the sinful nature or the Adamic nature, ito ang kalaban natin. Ito, kumbaga nakikisayaw tayo sa galaw nila. Pero nung nakakilala na tayo sa kanila, nakakilala na, now we are told in the Bible how to react with the world, the worldliness. How to react with Satan, which becomes our adversary. Dati, katsokaran natin sila, kasama natin siya, parehong galaw natin. Eventually, nung tayo ay nakakilala, we were being transferred from His kingdom to the kingdom of the Son of God. So with that, antagonistic na tayo sa isa't isa. And to realize also, we were immediately drafted into the army. Yun dapat natin maintindihan. Hindi natin sasabihin, magiging sundalo na ako. Sige, magre-register na ako. Okay na ako, handa na ako. Hindi. Immediately when you are na born again ka, then immediately you are now hindi suspect, kundi target ka na rin ng kaaway. Target na tayo ng kaaway magpahanggang ngayon. And there will be not any point in life na makikipag-sign tayo ng agreement o covenant dito sa Kanya because we are now on the side of God and anything that is against God is against us. Right? Kaya yun ang dapat natin maintindihan. Now, with this, tignan natin yung mga underline kong principalities against powers and at times rulers. Dito, Satan and demons cannot remove us from God's love. For I'm persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, and nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God. Yes, the principalities ay tila baga matataas ang mga posisyon nila. And yet, as far as God's love is concerned, there's no way for them to be able to separate us from God's love. Yun ang dapat na makita natin. Makikita natin, malakas sila in that sense kasi nabasa natin, alam natin sa karanasan at times. Yet, yung ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi nila magagawa. And that's one thing that I would like to emphasize sa mga succeeding mga verses pa na hindi kaya ng mga principalities, hindi kaya ng mga powers, hindi kaya ng yung mga leaders, rulers ng darkness, pati mga spiritual hosts, yung Panginoon natin. At dahil sa tayo'y nasa Panginoon, kung hindi tayo bibigay sa Kanya, at patuloy na magsasubmit sa Diyos, at mag-draw tayo ng strength coming from Him, who is a source of our spiritual strength, and will always be alert to be na nakasuot sa atin yung armor of God, then we'll be on the winning side. That's for sure. Hindi magkakaroon problema sa armor of God. Hindi magkakaroon ng problema sa strength ng Diyos kung we will be drawing from Him every day. Actually, yun ang gusto niya. For God to see us dependent, fully dependent bilang children of God na magdedepende sa Kanyang kalakasan. Never will it cease na magkakaroon ng problema. The problem will always be from our side. From our side. But never from the supply of the strength of God. Neither will there be a problem with the armor of God. Nasasabi natin may problema tinamaan ng dart ng kaaway, almost lumusot nga Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi pwede. Dito, tignan natin, Christ is far superior than them. Sabi which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him. So, ang ginawa ng Diyos, Ama, kay Kristo, ay ni-raise siya from the dead. Then, sinit niya siya beside Him at the right hand. Then, far above from all the principalities and power and other dominions na sinasabi dito. Not only in this age, but also in that which is to come. Kaya kumbaga, ang kampo natin, ang kampo ng Diyos, panalo.
There will always be surety na mananalo tayo. Ang dependence, ang problema lamang is how we will fully depend on the strength of God and on the armor na ibinigay niya sa bawat mga anak niya. At ang bawat anak niya ay dapat tumayong sundalo. Dahil there's a spiritual warfare na nagaganap. Then dito, ang sabi, dito, Christ created them before their fallen state. Yung mga naging demons, yung si Lucifer, na eventually naging Satan, and all, yung mga nagrebelde nga sa kanya, no, mga ito, all were created beings. And being created beings, and God being the creator, then who is higher? It will be God. Far, kumbaga, kung bibigyan ng comparison. Christ is ahead. Sabi niya, and you are complete in Him. Who is that Him? Who is the head of all principality and power? Jesus. Okay. Then dito ang sabi, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. So pinag-usapan ulit principalities and powers. O anong kinalaman nitong manifold wisdom of God might be made known by the church. If the church, if the body of Christ, if the members of the body of Christ, of which we are part of, kung tayo na born again na, tayo, ang buhay natin, kung tayo patuloy na sumusunod sa Diyos at hindi tayo talunan, kundi tayo ay nananalo because of the strength of God and because we wore this armor which God had provided for us, then makikita nila, para bagang tayo, the church, sinasabihan natin yung mga principalities and powers na the church is strong because God is strong. Our head is strong. Yun ang sinasabi dito. Na yung buhay natin sa biyaya ng Panginoon, as we submit, ay patuloy na becoming better at nagiging maayos. With that, this will be put a stop doon sa mga bibig ng mga principalities, lalo na si Satan, because he is accuser of the brethren. Nagre-report siya sa taas, nag-a-accuse siya. Hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan ng bawat isa sa atin kung tayo ba inire-report ni Satan. Pero dapat nare-report tayo niya kasi sa totoo lang, puro half-truths ang sinasabi niya. O di kaya, hayagang kasinungalingan. He will make slander sa harapan ng Diyos. At of course, God knows. And there's Jesus who is our intercessor in that sense. Na He is the eternal high priest in that sense na who will be makikipag-communicate. No? So makikita natin if the church should be vigilant, the church should be living, the church should be committed to our testimony para sa head ng church, which is none but Jesus Christ, na mapapahiya ang mga principalities, wala silang masasabi because we are covered. At because sa biyaya ng Panginoon, we are following. We know, at times we don't, and this is a high time for us na humingi ng tawad and mean it and do a 180 degrees na turnabout face sa sin. Christ is greater. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than who he is in the world. Now, ito, sinasabi natin si Jesus Christ, and the one who is in the world is Satan. But kung titignan natin context to, it's talking about the spirit of the Antichrist. So it's the spirit of Christ and the spirit of the Antichrist who is in the world. Yung kasi ang tema ni John. But at the end of the day, it is about the struggle about God, between God and Satan, who are respective kumbaga nangunguna sa bawat grupo. The one in the world and the one who is God or Jesus Christ, who is on the other side.
So makikita po natin mga kapatid, na itong mga principalities ito, itong mga powers sa sinasabi, na mayroon man silang mga ranggo-ranggo, wala yan. Wala yan, not that they are not existing, pero wala yan kung sa kakayahan ng, na ikukumpara mo sa Diyos. It is beyond comparison. Beyond comparison. And dahilan tayo kasama ni Kristo, tayo ay na kay Kristo, kung tayo patuloy na sumusunod sa mga sa salita niya, then we will be on the winning side. So yun ang gusto ko sabihin. Dito pa nga sa Colossians 2:15. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He has taken it out of the way. Who is it He? Having nailed it to the cross, it's Christ. Who have disarmed the principalities and powers, it's Christ, who is a victorious one. Kumbaga kung leon sila, wala na silang pangil. Na-disarmed na sila in that sense. Pero pwede tayong takutin because very good sa mga deceit na ginagawa ang diablo. And sabi niya, He made the public spectacle of them. Kasi pag dumarating ang isang grupo from the war, yung mga prisonero, kasunod lang nila na nakatali, nakaposas, whatever, and they are disarmed. At they are tinutur, so to speak, may procession at nakikita ang matalunan at andun ang triumphant one na over them. Okay? Then finally, sabi dito sa 1 Corinthians 15:24, then comes the end when He delivers, and it's Christ, the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. Satan ay itatapon sa lake of fire. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo, itatapon rin sa lake of fire, sa hell. No? And eventually, makikita natin, it will be the final one. That is after the 1,000 years, yung millennium na kung saan ay pansamantalang pakakawalan ang diablo, and eventually, sa ngayon, sinasabi natin na, kumbaga, he was served the notice already. He knows it. He knows. And his time is short. At kaya, gagawa na lang siya ng lahat ng pamamaraan ang diablo upang maka-apekto pa sa karamihan, even for short time. Now, believers are meant to be victorious. God meant it. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo lahat nakakaranas ng victory. At the end of the day, ang challenges will come. Parating meron. Somewhere, pansamantala, then magkakaroon ulit ng mga challenges. But the thing here is we can be over and above by trusting, by believing in God. At kung hindi man pa natin nakikita ang mga sagot ng Panginoon, don't turn our back. Kasi yun ang huling pinakamalaking pagkakamali natin kapag nakita natin hindi nare-resolve ang ilang mga sitwasyon as we would like it to happen at tatalikuran natin ang Diyos, then that will be the start of our falling. Wag. Hindi nagkakamali ang Diyos. His timing ay always perfect. Kaya nga sa put on the whole armor of God that you may be able to stand. Ulitin natin, magmula sa verse 11 hanggang verse 14, apat na beses sa inulit-ulit. Bakit? Kung ang isang sundalo ay hindi naka-stand on a standing position, talo nang ibig sabihin nun. And we are meant to stand. We are meant because, because of the strength that is, whose source is none other, no one else but the divine God, ang Diyos natin, whose supremacy is beyond question. He is above all. Ikalawa, because of the armor. That armor is of God. Meron tayo eh. Kaya huwag nating hayaan na bumigay tayo. Kaya nga dito ang mga magkakapatid eh. Kaya nga may mga SG na kung saan pwede mong lapitan yung mga leaders mo, kuya, ate. At asahan mo rin na maaring ang mga kuya, ate ninyo ay lalapit rin sa inyo para sa panalangin. Kung minsan kasi hindi masabi lahat ng mga problema, no? Pero ang mahalaga, may napapagsabihan kayo.
na mananampalataya. Now, tignan natin mga kapatid, we know that the letter to the Ephesus or to the Ephesian believers are actually one of the prison epistles. Those epistles that were written while he is in prison in different situations. Dito, at this time, house arrest siya. Kaya merong nakatali sa kanya at times na pag matutulog na siguro, kakabitan ng posas para kung gumalaw man si Pablo, assume lang natin, hindi naman siya makakawala. He's under house arrest. At nakita niya itong mga parts na ito, paraphernalia o part ng canopy na sinasabi nila, na suot-suot ng karaniwang mga ng sundalo. Because at the time, ang nagdodominate sa Tarsus, sa Jerusalem, and greater part ng mundo ay ang Roman Empire. And they have all these soldiers to be able to control and maintain their control sa mga tauhan, sa mga bansa. Now, ginamit daw itong mga part na ito at tinignan niya kung anong mga panangga na binibigay ng Diyos. Pero may nabasa ako coming from the Desiring God, no? Meron isang author na nagsabi, hindi. Actually, ang pinagmulan ng illustration dito, suggestion niya, ay galing sa Old Testament. Kasi ang Diyos is a warrior. At yung mga binabanggit na bawat isang mga sword na ito, breastplate, helmet, shield, belt, and sandals, ay meron doon. Kasi it talks about Jesus sa Isaiah karamihan nito, at it talks about the coming Messiah, kung paano siya darating. Sa belt, ay mapapakita ko sa inyo. Now, having girded your waist with truth. What is girdle? Okay. Sa mga bata, di ba ginagamit noon yun? Walang pamper pa noon ang ginagawa, lampin, pero lampin, kuminsan binibigkisan. Binibigkis, tinatalian, for a reason para hindi mag-lose-lose or what so. At that time, ang gamit ng mga sundalo at ng mga Roman yan, mga tunic. Malilipis lang mga ito, pwede mahangin ito at mahaba ito below the knee. At usually, kung malakas ang hangin, edi lilipad yan. Kung minsan pagtatakbo ka, maapakan mo pa. Matatalisod ka pa. Very dangerous ito. So karaniwan ang ginagawa ng mga sundalo, ay sabi na dito having girded your waist with truth. Yung bigkisan mo ang iyong baywang. Tali yan no? Tunic yan. Kinukuha mo yung loose end. At kinukuha mo dito, tas between the leg, itinataas mo, tas binibigkis mo pa dito. Ganon ang ginagawa nila. Upang sa ganon, kumbaga, may tawag sa telepono. Sa kamamadali niya, sundalo pa siya. Nadapa siya, nalampas siya, hindi siya nagkaroon ng problema. Paano kung mayroong giyera na darating? Ang giyera at anytime darating in that sense, no? Kumbaga, having girded your waist with truth. So yung belt is truth. At mahalaga na makita po natin ito. Paano ba kasi hindi mo pwede sabihin yan yung word of God Kasi meron shield na sasabihin niyo ang word of God So this is it. It talks about preparedness. It talks about readiness. Kasi ang kinakailangan parati, the armor should be put on. Maliban na lang kung matutulog ka, yun, hindi. Assuming na sa gabi ay walang problema mangyayari. Otherwise, the spiritual armor should be put on, and the truth, it means readiness, preparedness. Meron bang sundalong hindi prepared? Dapat prepared. Ang mga Boy Scout na, yun ang slogan nila. Always prepare. Prepared sila. Okay? So, makikita natin dito sa 1 Peter 1:13. Therefore, gird up the loins of your mind. Be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Ilang beses na hulog si Peter sa kasalanan. Sa isang gabi, 3 beses siyang nag-deny kay Jesus Christ. At mayroon pang iba na pagsabihan pa nga siya ni Pablo tungkol sa pag-iwas niya. May dumarating ng ilan mga representative elders coming from Jerusalem Church.
Na-offend pa nga yun isa, si Barnabas ba yun? Na-offend dahil lang sa kanyang, Ngayon, habang tumatanda siya, naranasan niya itong mga problema ito. Sabi na, therefore, gird up the loins of your mind. Yung kaisipan mo. Be ready. Hindi dapat kalat-kalat, hindi loose ends. At dito sinasabi na handa tayo sa anumang atake ng kaaway. Sa pagkakataon na may pangailangan si Jesus in a sense, na kumbaga 40 days siya na nag-fasting at doon ay nagutom siya niya, and yet hindi siya nag-give in. Hindi siya nag-give in. He uses, of course, the sword of God, which is the word of God. At dito ay makikita natin, si Pablo natuto na siya sa kanyang mga karanasan. Now, he is able to advise na pagdating sa pag-iisip, kinakailangan na handa tayo, hindi sabog ang iisip natin. And upang sa ganun, kung umatake ang kaaway, we know what to do. Sober tayo. Sabi dito sa isang parable, sabi ni Jesus, let your waist be girded and your lamps burning. Sabi ng tao, and you yourselves be like men who wait for their master. Upang sa ganun, pag dumating ang master coming from the wedding, then he'll be, and when he knocks, ay mabubuksan kaagad ang pinto. Hindi yung natutulog kayo. Kumbaga, handa kayo. So bilang sundalo ng Diyos, kinakailangan handa tayo. Kinakailangan makita natin ang diablo ay umaatake. At ang kanyang pamamarang pag-atake ay hindi pag-available ka na. Hindi, sa totoo lang, gagawin ka niya ng paraan sa mga panahon na hindi ka handa. Kapag wala ka, for a reason, you have some sins and you have not, hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, those will be the times when you are not prepared. Because may problema ka. Ang temptation dumarating. At hindi mo mapipigilan ang pagdating ng temptation anyway. Pwede mo iwasan. Pero on how you deal with it is eventually the result of kung anong mangyayari sa iyo. At dito, kinakailangan, wala naman malakas kung hindi tayo na kay Kristo. At kinakailangan babad tayo. Babad tayo sa kanyang salita, patuloy na natututo, patuloy na lahat ng mga preventive measures sa pwedeng gawin ay gagawin natin upang sa ganon ay handa tayo, prepared tayo. So it is about readiness. Kasi ang mga sundalo dapat ready. At ang mga Christian sundalo dapat ready, lalo na dahil sa marami na apektuhan. At ang tinitira nila, kung minsan yung nasa ministry heads, tinitira nila kasi tinitira ng diablo at ang kanyang mga kampon dahil sa madali nang sumunod ang iba. And it will always be a laughing time na mapapahiya ang Panginoon Diyos in a sense, figuratively speaking, if I may say, applying the human language na kung saan na we missed testifying for our Lord. So, para makapagbukas kaagad pag dumating ang master from the wedding, ay kinakailangan yung lamp mo ay nagbe-burn at kalisabay nung geared mo, naka-geared ka na kaagad, ready to move at any point na mag-knock. Ito ang sinabi dito rin. Ginamit na naman yon sa Exodus 12. Sinabi ng Panginoon through Moses, and thus you shall eat it, the Passover meal. With the belt on your waist, your sandals nakahanda, yung staff nakahanda, at so shall you eat it in haste. Ito yung darating ang si Yahweh. The angel of death will be na inutusan ay darating na papatayin lahat ng mga walang paint o walang blood do sa doorpost. So, kumbaga, nakahanda. Kasi ganun rin ang uri ng mga damit nila, parang tube na pahaba na kinakailangan talagang maiwasan, gather together upang hindi ka matisod. Yan ang nangyari kay David. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab, but David remained in Jerusalem. Ito ang naging problema. Since I'm part ng faculty, after my part-time na pagtuturo sa eskwelahan, eventually I become a full-time one sa Phoebus College of Bible. We're raising, in that sense, preparing mga magiging pastor at iba't iba pang mga ministerial, iba't ibang mga ministers.
we find ang mga karanasan namin. Mga co-teachers namin, nakita namin, sa church, sa church lang namin, 2-3 ang bumigay. Yung bang they fell, yung iba naka-recover, yung iba hindi na. And all because hindi sila naging prepared sa mga temptation. All because they don't have that commitment. Because if you are enrolled in the military to become a soldier, you should be committed. So yun ang gusto ko makita natin na mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. At draw from the strength of the Lord and also you make use. The first that we have shown, although this is, sabi nila, ay hindi naman talaga 5 minutes. Ay hindi naman talaga part daw, hindi hindi katulad ng mga sword, but then just the same, nabanggit yung sa yan, so we make it as a part. Pero ito ay foundational. Kanina, muntik ka na, wala pala akong sabi ko. Buti na lang nasa bahay pa kami, pero paalis na sana kami. So, but, tapos tuturo ko yung belt. Di ba? Sabi ko, ano ba yan? Okay. Kaya, mag-ingat rin yung mga nagtuturo in that sense. So, doble ingat tayo lahat. No? And so, truth number 1, Satan attacks in any mode at any time. So, be cautious and pray for discernment. Secondly, would be itong breastplate. Kung yung belt ay para sa pelvic region, sa baywang down, ito naman ay magmula sa neck, pababa, which protect the vital parts ng ating, organs ng ating body. As far as God's instrument is concerned, o part ng armor, ang tawag dyan righteousness, katwiran. Now, sabi na, having put on the breastplate of righteousness. 2 types of righteousness. One is an imputed or positional righteousness. Sa Isaiah 61:10, sabi, for He has clothed me with the garments of salvation, has covered me with the robe of righteousness. Because in Isaiah 64:6, it talks about na lahat ng mga unclean na meron tayo are not righteousness. Yung mga righteousness na sinasabi natin, na itinuturing natin, na mga ginawa natin, sabi na, they are tainted. And so much so, they are as filthy rags sa harapan ng Diyos. So, kinakailangan talaga bigyan tayong righteousness, and righteousness ito galing kay Kristo. Yun ay sinusuot natin. So, itong tinatawag na imputed or positional righteousness is a protection sa lahat. And it will always be na nakasuot parati. Pero hindi ito ang tinutukoy. Ang tinutukoy pang isang righteousness ay ito. Let me say imputed, accounted, kinonsider na righteousness. Yung positional ay we are in Christ. And the righteousness of Christ is upon us. It was imputed upon us. It was accounted for us. And it only this that avails justification. Not at any point na mangyayari na yung practical righteousness natin ay mag-justify sa atin. Never. No matter how good we may think of, these are filthy rags. But eto ngayon, pagkatapos natin na kay Christ, and we are controlled by the Spirit of God, then yung mga ginagawa natin na mainam as a result of our relationship and fellowship with God and the employment of the Holy Spirit upon us, ay makikita natin na hindi yun ang pamamaraan ng pag-justify. Pero ma-justify tayo sa pamamagitan ng dugo, the shed blood of Christ, to which when nangyari yon ay bibigyan tayo ng robe of righteousness. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. That's a covering na binigay sa atin because for us being in Christ. Sabi dito sa 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us,
Siya na walang kasalanan, He is perfect man, perfect God, wala siyang kasalanan at ay ginawang kasalanan upang sa ganon, upang sa ganon, ang katwiran niya ni Jesus ay mapasa atin, maibigay sa atin. Okay? Imparted or practical righteousness as a result of ng Holy Spirit as we submit patuloy sa Panginoon ay as we are filled with the Spirit of God, then the fruit of the Spirit will manifest. No? Sa ganung mga pagkakataon, those are the practical righteousness. At yon ang sinasabi nating breastplate. Bakit? Accuser eh. Diba? Ina-accuse tayo eh. Kaya, hahanapan tayo lahat ng mga problema. Hahanapan tayo ng mga pagkakamali. May mga pagkakataon, sa maraming pagkakataon, yun ang nasa posisyon natin, mas nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. With that, wala siyang magawa, mag-slander lang siya, pero hindi siya papakinggan ng Panginoon at hindi tayo matatalo. Kasi mandaraya siya, yun ang sabi na, half-truths and lies ay nasa kanya. And in this, ang kinakailangan natin for us to have this practical righteousness to which doon tayo atakihin ng diablo ay isubmit na natin sa Romans 6:13 yung members natin, yung katawan natin as instruments of righteousness to God. Magpasubmit tayo. And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Put on the new man. The old man will always be there. But put on the new man. Patuloy natin, kumbaga, updan natin. No? Sumunod tayo doon sa new man, which is created in Christ, which is as a result of our pagkakilala sa Panginoon. Dito naman sa 2 Corinthians 1:12, sabi niya, for our boasting is this. Ang patuto namin, ng konsensya namin, na we were able to conduct, sabi ni Paul, ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, and more abundantly toward you. Ang pinag-uusapan dito ay yung tungkol sa godly sincerity na kinakailangan na makita sa atin. Yung sincerity means without wax. Noon ang ginagawa sa mga jars, di ba, pinapainitan ito, pinapainitan ito, kapag nag-crack ito for a reason at may mga cracks, ang ginagawa ng ibang hindi dishonest na mga manggagawa, nilalagyan nila ng wax yan, yung mga ceramics na yan. Tapos, hindi na makikita yung kung saan may butas. Ibebenta at kung nabenta at gagamitin as a vessel ng water, makikita maraming tulo. Ngayon, ang ibig sabihin dito, with sincerity coming from Greek word, ng ibig sabihin, without wax, genuine. So ang ating pakikitungo sa bawat isa, genuine. Natutuwa ako minsan kasi mayroon ako kausap, sabi ko, Johan, kausapin mo nga itong taong ito kasi parang nahiya akong sabihin for a reason. Naisip ko, ba't ba ako mahiya? Totoo naman sasabihin ko. So eventually, tinawagan ko siya, nag-usap muna kami, then sabi ko, uy kapatid, ito, ganito. Ay, salamat, sinabi niyo, Pastor. At sige, sa susunod na linggo, hindi na mauulit yon. No? So, nakatulong sa kanya, munti ka nang pang ma-miss out ko. But let us be sincere. Huwag tayo magkaroon ng high spirit or what na gano'n. Basta with all humility. So, truth number 2, sincerity is a sought after virtue in this world. More so in this church. And the other churches. Application, let's be sincere as we interact with one another. Tanggapin natin kung ano mga sinasabi sa atin ng mga kapatiran. Huwag na natin isipin kung ano, mali naman motibo niya. Totoo naman sinasabi niya. Anong gagawin? ano ngayon? Hindi na natin isipin siya. Ang isipin natin, may tinutuwid sa akin ng Panginoon kaya sinasabihan ako ng ganito. Okay. So, at the end, it talks about praying always with all prayer and supplication. Na kung saan, mismong si Apostol Pablo in verse 19 ay humingi ng tulong na ipag-pray siya.
Kumbaga ito, andyan yung strength ng Panginoon na ibibigay sa atin, available at any time. Andyan yung tinatawag na armor of God na provided sa atin. Pero we have to pray. Sa every walk ng buhay natin, sa iba't ibang forma ng panalangin. Mga kapatid, maunawaan natin, we are in a war. Not a physical war, hindi tayo apektado in a way, and we are sorry for those who are affected because of yung gulo saan ba yun? Kay Zelensky, Ukraine, and Russia. But the thing ng spiritual battle, apektado tayo lahat. And to that end, magtulungan tayo. Magpalakasan tayo. And it's always start with you, with me. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, because of the available strength, divine strength that is coming from you. Salamat rin, Panginoon, because of the armor, your armor, na binigay at inihanda niyo para sa amin. Lord, tulungan niyo po kami. And we know that's what you are doing. And we pray na kung sino man ang maaaring nasa kalagitnaan ng giyera, ng challenges, ng ilan mga temptation na maaaring bumalik yung temptation na yon at unappointed time, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin to stay strong and to stand. Therefore, we will stand in the strength of God. We will stand in the power of the armor of God, your armor which you have provided for us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po.